So malakas nga po, amen, para sa Panginoon. Amen. Amen. So muli po, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Nagagalak ang Diyos, nandito ka ngayon. Sabi ko nga sa katabi ko, nagagalak ang Diyos, nandito ka ngayon. Diba? Nagagalak si Lord. At mapalad tayo dahil sigurado sa Panginoon hindi ka lugi. Diba? Yung 698 million sa PCSO, hindi natin alam kung totoo o hindi may nakakuha. Diba? Pero sa Panginoon, sigurado tatama ka. Amen? Hindi sa loto, ha? Sigurado may mangyayari sa buhay mo na maganda. Amen? May tumataya ba ng loto dito? Amen. So ngayon po tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos at hayaan niyo pong ibigay ko yung mensahe ng Panginoon. Ay, tumigil. So yun, salamat sa Panginoon dahil minsan pa tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos. At so kahapon po, siyempre, ako po nag-aaral sa Bible School. Tapos Friday ang pasok ko. So kahapon galing ako sa, may pasok ulit kami, may regional chapel kami. Tapos ang nagbinigay na tema sa amin, ito, finishing strong. Ang ganda naman, Lord. Finishing strong. So ayan, ito yung, kami yung sa North, kami yung kahapon. So, anim na campuses kami sa North. North Caloocan, San Miguel, San Bales, San Jose del Monte, Giginto, Plaridel. So kami yun sa North. So, ito yung tema binigay sa amin, finishing strong. Ano yung finishing strong? Sabi dyan, matatapos ka ng matatag, malakas. Diba? Binigay sa amin to. Sabi ko, Lord, ganda naman kasi matatapos tayo na malakas. Diba, hindi yung lulugo-lugo, hindi nanghihina. Matatapos tayo na malakas. Sabi ko, Lord, nagmarka sa akin to kasi sabi ko, Lord, yung HCLG, matatapos din malakas. Finishing strong. Amen? Na yung lahat ng miyembro, yung mga dumadalo sa iglesia, ay sigurado matatapos na malakas. Bilhin nyo, binigay ito sa amin January. Binigay ito sa atin ni Lord January. Pero sa harapan ng Diyos, nakita na niya, December 31, 2024, finishing strong ka. No? Matagumpay ka na. Sa December, nakita na yun ng Lord. Diba? Ang tindi ni Lord, finishing strong. Tayo dito pa lang tayo sa simula kasi diba? Simula pa lang tayo ng 2024. Kamusta ba ang 2024 nyo? Diba? Merong mga tao, January pa lang, bugbog na ng problema. May mga tao, bugbog na ng mga sitwasyon. Pero sabi ni Lord, matatapos kang malakas. Amen? Kahit na may mga problema, kahit na may mga sitwasyon, plano ng Diyos, matapos kang malakas. Amen? Hindi yung lulugo-lugo ka, iiyak-iyak ka, hinang-hina ka. May problema man, sabi ni Lord, matatapos kang malakas. Sabi mo sa katabi mo, finishing strong. Finishing strong. Diba? Sa araw-araw, matutulog ka ng malakas. Hindi yung matutulog ka na ang dahil mo iniintindi. Diba? Kung gaano kasarap yung spaghetti ni Ate Pioli. Kasi minsan nadaan ako dyan eh. Bumili na ako ng breakfast bago pumasok. Ganon din kasarap yung magiging araw mo sa Panginoon. Amen? Kaya nais ng Diyos, sabi ko, Lord, ito yung disenyo mo sa amin at ito yung lalakaran namin. We are finishing strong. Magtatapos kami na malakas. Amen? Sino dito, January pa lang may mga pinagdadaanan na.
January pa lang, may mga sitwasyon na. Pero ang sabi ng Diyos, matatapos kang malakas. Amen? Matatapos ang araw mo na maganda, malakas, matatag, dahil kasama natin ng Diyos. Amen? Di ba? Finishing strong, kapatid. Finishing strong. Di tayo nakatingin sa problema lang. Di tayo nanlulumo dahil sa mga sitwasyon. Kundi masaya tayo dahil may Diyos tayo ng buhay. Amen? Kaya dito, sa presensya ng Diyos, ikaw ay mapalad dahil kinatagpo tayo ng Panginoon. Amen? So, tuloy natin yung pag-aaral po natin at ang tema natin sa buwan ng 2024, paano ba tayo mag-finishing strong? Kaya yung tema binigay sa atin ng Panginoon, #follow, #share. Sa mga kabataan, may ganyan pa sila eh. Hashtag, di ba? Mga ganyan, hashtag. Okay? So, nandun pa lang tayo sa follow, #follow. At syempre, ang teksto sa pinag-aaralan natin ay magmumula sa nawala pa dyan. Check mo nga. Okay. Ano yung teksto natin sa mga nandito na lagi? Ano yung pinag-aaralan natin? Sa Mateo 4:19 to 20. So, yan yung pinaglalalim natin. Noong nakaraan, ang pinag-aaralan pa lang natin yung salitang come. Come, halika. Ngayon naman, tutungo tayo sa pangalawa. Sabi dyan, come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Sa Tagalog, tingnan natin. Pakibasa nga po natin sabay-sabay. Sinabi ni Jesus sa kanila, ayan, doon tayo sa next step. Sa episode 2 ng ating pag-aaral ay following Jesus. Amen? Kaya Lord, sa umaga po na to, kinikilala namin ang inyong kapangyarihan, Banal na Espiritu. Let there be freedom, Panginoon. Anumang gawa ng kaaway, anumang shackles na hawak sa mga anak mo, Panginoon. Alam namin, sa araw na to patuloy mo kami papalayain. There will be joy in your presence, O God. Salamat sa paggabay, salamat sa pagtuturo sa amin sa araw na to. And we will give you glory. Amen. Amen. So, nandun tayo sa second word, follow. Following Jesus. Amen? So, paano ba natin mag-follow si Jesus? Kasi, halimbawa, si Simon, si Tatay Dante, tapos si Andrew, si Tatay Junior. Biglang dumating yung Panginoong Jesus. Si Kuya Obel, kunwari. Ano, nakita niyo yung dalawa. Nangingisda, nandun sa may pangpang, inaayos yung lambat, inaayos yung bangka. Sabi niya, Dante, Junior, JR, TJ, ano mang gusto mo? Kapag sinabi ni Kuya Obel, halika kayo, sumunod kayo sa akin. Ano kayang gagawin ng dalawa? Hindi nyo kilala si Kuya Obel, kunwari. Sino ba ito? Kakarating lang, uutos agad. Puro ka utos. Bakit sumunod? Dahil kilala ng puso nila, kilala ng spirito nila kung sino yung nag-uutos. Kaya ang sabi doon, sumunod agad sila. Diba? Ang sabi ng Panginoon Jesus, halika, lumapit ka sa akin. Kaya ang pag-aaralan natin is following Jesus. Tanong, paano ba natin masusunod si Lord? Kasi yun yung that's episode 2 natin. Tingnan natin yung salita ng Diyos. In the book of 1 Peter 2:21, ang sabi dyan, to this you are called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Tagalog?
Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag. Tandaan nyo tinawag ka ng Panginoon. Alam niya yung pangalan mo, ni mismong bilang ng buhok mo, alam niya. Kaya mahalaga ka sa Panginoon, tinatawag ka niya at tinawag ka niya. Sapagkat si Kristo man ay nagdusa, alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa. Ayan na, sabi, upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Para daw tayo makasunod sa Panginoong Jesus, nag-iwan si Lord ng mga footsteps, mga yapak. At iyon yung susundan natin para masundan natin siya. Diba? Diba? Susundan mo lang. Kaya lang paano mo susundan? Nasaan yung yapak ni Jesus sa buhay mo? Diba? Paano mo susundan ang Panginoon? Sumunod tayo sa mga yapak niya. Sino dito alam yung yapak ng Panginoong Jesus? Pag-aralan natin ngayon. Amen? Kaya mahalaga maunawaan natin, we are walking in the footsteps of Jesus. Dapat yung nilalakaran mo, sigurado ka na iyan ay yapak ng Panginoong Jesus. Diba? Tandaan nyo, dalas ko marinig sa professor ko to Life is a series of choices, not chances. Life is a series of choices. Ang buhay daw ay series, serye ng mga pagpipili, hindi ng pagkakataon. Ibig sabihin, sa buhay mo, araw-araw may pinipili ka. May pinipili ka. At sabi ng Biblia, laging dalawa lang ang pinipili. Buhay o kamatayan. Pagpapala o sumpa. Sa araw-araw, lagi tayong may pinipili doon. Sa dalawa na yon. Iyon yung yapak ng Panginoong Jesus. Alin sa dalawa? Kaya yung future mo, ngayon pa lang malalaman mo na base sa ginagawa mo. Hindi yung si Ate Lisa biglang sobrang sipag sa trabaho, di ba, sa kanyang business. Tapos biglang nakita mo lang namumulot ng bakal bote. Hindi ganon. Yung desisyon mo ngayon, yung pinipili mo ngayon, may resulta sa iyong kinabukasan. May resulta sa kinabukasan ng iyong pamilya. Kaya maging maingat kayo sa inyong pinipili. Dahil laging, ilan? Dalawa lang. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Kaya mahalaga, ano kaya pinipili ko? Yung buhay, syempre, alam natin kung kanino, sa Panginoon. At yung kamatayan, pag anumang bagay na hindi sa Panginoon, iyon na yun. Diba? Anumang layo sa Panginoon, iyon na yun. Kaya pag pinili mo si Lord, may buhay, may kasamang pagpapala. Pagka naman hindi, kamatayan, may kasama pang sumpa. Kaya, hindi mo pwedeng bigla na lang sisihin si Lord, Lord, ba't ba ako hirap na hirap? Lord, ba't ba ganito nangyayari sa buhay ko? Kung pwede ka lang katuhanin, Lord, hindi ka mahilig makinig Yeah. Sino dito yung mga nanay na nangungurot dito sa pagka sobrang sagad na yung nangungurot sa gilid. Yung ipit na. Sakit na sakit. Kasi yung bata sobrang kulit. Pero hindi ganun si Lord. Yeah. Ako, makulit ako Kaya sabi ko, Lord, sobrang unawa mo sa akin. Diba? Siguro kung pwede mo na akong pagkukurtin, kinurot mo na ako. Pero hindi ganun si Lord Diba? Bakit ito nasasabi? Kanina magkausap kami Tita Ina Sabi ko nga, Lord, wala pa akong anak, pero 20 na agad binigay mo sa akin. Nagta-23 pa, nagta-24, nagta-25, depende sa okasyon. Tapos, yung kada isang bata, ang reklamo, 10. So, haharapin mo yan lahat. Tapos, pag nagdikit yung dalawa, may away na agad. I learned to enjoy life. Diba? Sabi ko nga sa mga leader na binubuo ko sa kanila, huwag niyo masyadong seryosohin. Bata pa yan. Bata pa kayo. Huwag niyo didibdibin. Enjoy lang. Amen?
Kaya lagi niyang tandaan, ano kayang pinipili mo? Buhay o kamatayan? Pagpapala o sumpa? Si Lord o hindi si Lord? Siyempre, hindi mo tayo aamin na hindi natin pinipili si Lord. Pero alam ng Diyos at maggalak ka dahil ngayong araw, pinili mo si Lord. Amen? Pinili mo si Lord, kaya ibig sabihin, yung yapak mo ay papunta sa buhay, papunta sa pagpapala. Kaya mahalaga ma-check nyo, araw-araw, anong pinipili mo? At hindi ka pwedeng bigla lang sisihin si Lord, Lord, ba't ba ako pinahirapan? Hindi pwedeng ganon. May resulta lahat ng ginagawa natin. Kaya pag pinipili mo si Lord, kung gusto mong maging maayos yung pamilya mo, patuloy mong piliin si Lord. Amen? So, paano ba natin susundan yung yapak ng ating Panginoong Jesus? Diba? Kasi, araw-araw ginagawa, alam niyo yung step no, step yes? Si Tita Ina lang yata nakapaglaro. Yung pipikit ka, tapos hahakbang ka, step, sasabihin mo, step no, step yes. Pag naaapak ka sa linya, sabi nila, yes. Pag hindi ka nakaapak tumalong ka, tapos hindi ka tumama sa linya, step, no, tuloy ka pa. So, parang pikudin, kaya lang social, modern. Pero hindi na modern kasi panahon pa nung iba. Wala nang ganun ngayon, wala nang step na step yes yata eh. Ganun daw ang buhay natin. Ang buhay natin ay parang isang laro na step no step yes. Either nakakatapa ka sa guhit o hindi. Either nayayapakan mo yung yapak ng Panginoong Jesus o hindi. At syempre, pag nag-step yes ka, sablay na. Diba? Nakatapak ako. Sorry. Okay? So, lagi yung tandaan, step no or step yes. Paano ba, Lord? Paano ba yung sa yapak ng Panginoong Jesus? Ito yung paglalalimin natin para masundan natin yung yapak ng Panginoong Jesus. Tutungo tayo sa aklat ng Luke 9:23 and 24. Basahin ko lang po sa Ingles ng matulin. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Yan yung decision every day, daily. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. Sa Tagalog, basahin natin. At sinabi niya sa kanilang lahat. Sinasabi sa kanila, sinadasabi din sa atin ngayon. Kung gusto natin sumunod sa Panginoon, ito ang dapat gawin. Ang sino mang nagnais sumunod sa akin, ito yung disipulo, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan, ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So tandaan niyo po ito yung paglalalimin natin, ito yung hihimay-himayin natin. Ito yung babaklasin natin. Ano ba Lord yung gusto mo? Paano ba ako makakasunod sa yapak mo? Amen? So, diyan maunawaan natin na to walk in the footsteps of Jesus, we need to become His disciples. Para makalakad ka sa yapak ng Panginoong Jesus, kailangan natin maging kanyang mga disipulo. Amen? Kanyang mga disipulo. Nung panahon na yon, meron kasi tinatawag noon dati na sistema sa kanila na may mga sumusunod sa mga tao. At ito yung mga master nila, ito yung nagtitrain sa kanila. Tandaan natin, ang isang disipulo ng Panginoong Jesus, automatic, tagasunod siya. Pero maraming tagasunod ang Panginoong Jesus, hindi disipulo. Kaya binagdiinan kanina, whoever wants to be my disciple. Kasi yung follower at disciple, ang mas may access sa master, yung mas malapit. At sino yung mas malapit sa dalawa? Yung disciple.
Iyon yung pinili. Ito yung mas mauutusan, ito yung mas matitrain, at ito yung mas malapit sa Kanya. Kaya ito yung panawagan sa atin ngayon. How to become a disciple of Jesus. Paano maging isang disipulo ni Jesus? Sa #follow, isa to sa mahalagang katuruan ng Panginoon. To follow Jesus, you need to become a disciple. Sa panahon natin ngayon, hindi tayo masyadong pamilyar sa disciple, sa discipleship. Pero ngayon, pag-aaralan natin, how to become a disciple of Jesus. Sino dito gustong maging disipulo ng Panginoong Jesus? Kasi sabi doon, kailangan. Hindi ito suggestion na, Lisa, pwede bang maging disciple ka? Hindi. Lisa, dapat maging disciple ka ng Panginoong Jesus. Hindi siya suggestion. So, sino yung gustong maging disipulo ng Panginoon? Amen! Ano to? Alam niyo ba? Yung 12 apostol, yung gustong maging disipulo, yung mga naging disipulo, ayon sa pag-aaral, yung 11 doon, eto yung paraan ng kailang pagkakapatay. Ano ba yan? Patayan agad. Pag naging disciple mo na, patayan agad. Gusto mo pa bang maging disciple? Meron doon, binalatan ng buhay bago mamatay. Ano ba? Kaya Gandhi. May nilagari. May binato hanggang mamatay. May nilunod pa. Merong tinuhog. Merong pinako ng pabaligtad. Sa 12, isa lang daw yung namatay ng maayos. At yun yung si Juan. Pero alam nyo ba, bago siya mamatay ng maayos, ang ginawa nila, dahil nga siya ay kay Kristo at maraming umuusig sa kanila, ang ginawa nila, hindi na siya sa isang Coliseum. Alam niyo yung Coliseum? Yung kung saan may mga nag-aaway, may nagpe-perform, marami nakapanood, dinala siya doon. Tapos, inilublub daw siya sa kumukulong langis. Sabi naman. Para maging disciple, ha? Pero ang maganda doon, di ba sabi ko, siya lang yung namatay ng maayos yung ayon sa edad. Nakita nila, hindi siya nasugatan, hindi siya nasaktan. At dahil doon, maraming nanonood ang nakakilala sa Panginoon. Amen? Ganon ka din si Lord. Pero ikaw, di ba si Kuya Gandhi, nabuhay ng panahon ngayon. May mga Romanong sundalo. Ikaw, Gandhi. Kasi noon, nagkakatok talaga. Chinachat nila. O Gandhi, mahal mo ba si Jesus? So, siyempre, mahal niya si Lord. Kaya lang, alam niya na yung mangyayari sa kanya. So, sabi niya, amen, mahal mo si Jesus. Hinuha siya. Dinala sa litisan, mahal mo si Jesus. Mahal mo si Jesus. Hinarap sa mga Sanhedrin, hinarap sa mga Pariseo, mahal mo si Jesus, mahal mo si Jesus. Nung kumuha ng blade, tinanggal yung isang kuko, mahal mo si Jesus. Wait lang po, tsatsagin ko lang mo. Wait lang po. Mas matindi ngayon. Mahal niyo ba si Jesus? Amen. May isa kayong kaibigan, inaya kayo. Friend, nood tayo ng sine. Sunday ngayon Pwede na yung palabas. Nood tayo. Libre kita. Sabi ko, ma-access pa kakainin natin. Mahal mo si Jesus? Wala na. Nadali ng sine at ma-access. Nadali na. Di ba? Minsan hindi na kailangan natin ng ganitong problema Madalas, madaming tukso. Madaming tukso lalapit sa atin at napapagpalit agad natin si Jesus. Amen?
Kaya, mapalad tayo. Kasi sa Pilipinas, hindi natin ito posibleng mangyari. Pero lang, pag doon sa mga paparting Mindanao, iba ang luwag natin sa salita ng Diyos kumpara sa mga bansa, na ibang bansa, na sobrang higpit. Mararanasan nyo ito sa ibang bansa. Talagang pinapahirapan sila. Pagka ikaw ay nakilala na tagasunod ka ng Panginoong Jesus. Kapag nakita ka na nagbabahagi ng Biblia, o kaya may dala ka lang Bible, Leobel, kaya pa ba? Ganon katindi sa kanila. Kaya magpasalamat kayo. Kasi sa Pilipinas, maluwag tayo nakakasamba sa Panginoon. Amen? So, gusto mo ba bang maging disciple? Amen. Mahal mo ba si Jesus? Amen. Diba? Kahit anong mangyari. No, kahit anong mangyari. sa ilong naman. Okay? So, tingnan natin. Ito yung paglalalimin natin. Natandaan nyo, dito tayo magpapalalim. Paano natin masusundan yung yapak ng Panginoong Jesus? Kasi, halimbawa, kanina, nag-uusap kami Tita Ina. Sabi ko, Lord, Tita Ina, tiyagain mo lang sa panalangin. Tiyagain mo lang. Huwag ka magsasawa. At kasama mo kami nagpe-pray. Diba? Kapag may mga pinagpe-pray kayo, tiyagain mo lang. At lagi niyong piliin na mag-desisyon ng tama. Amen? Kasi ang buhay natin, hindi lang tayo naapektuhan. Pati yung mga anak niyo. Pati yung pamilya niyo. Amen? Yung halimbawa, yung pag may ginawa ka na mabuti, may epekto sa kanila yon. Pero pag kinakalimutan mo si Lord, syempre, somehow damay din sila. Kasi syempre, mawawala yung pagpapala sa iyo. Damay din sila doon. Kaya nga si Tita Vivian nagsusumikap na maglingkod sa Panginoon. Damay si Yana doon. Para kay Yana. Para kay Yana. Para kay Yana na hindi kami nagkakasundo. Para kay Yana nag-aaway na kami. Amen? Joke lang po. So, dito tayo magpapalalim. Paano ba natin masusundan yung yapak ng Panginoong Jesus? Mula dito sa Luke 9:23-24. So, andyan yung mga naka-highlights. At yun yung paglalalimin natin. Unang sabi doon sa Luke 9, paano ka magiging disipulo ng Panginoong Jesus? At eto, gusto kong pakinggan yung mabuti. Kasi ito yung una. Para magawa mo yung number 2, number 3, number 4, number 5, kailangan ito muna pumasa ka. At ito nga yung you need to deny yourself. Deny himself. Deny your sarili. Deny. Tanggihan ang iyong sarili. Amen? Sabi doon, deny yourself. Deny. Tanggihan. Ano ibig sabihin nito? JM, ikaw ba si JM? Hindi po. Deny yourself. Tanggihan ang sarili. Deny na. Hindi ganon. Alam nyo, sa mundo natin, meron pa tayong laman at meron tayong spirito ng Diyos. Ang tao, di ba? 3 ang components ng tao. Parang kape lang yan, 3 in 1. May katawan, may kaluluwa, at may spirito. At madalas, ang magkalaban, yung katawan, yung laman, at yung espiritu ng Diyos. Kaya minsan makapansin nyo, parang nakakatamad mag-pray. Parang nakakatamad magbasa ng Bible. Parang nakakatamad umattend ng Sunday. Kasi may kalaban yung spirito. At yun yung katawan. Yun yung ligas ng katawan. Ang sinful nature ng katawan ay laging malayo sa Panginoon. Amen? Kaya kailangan i-deny mo yung sarili mo. Tanggihan mo yung sarili. Ibig sabihin, hindi lang to yung yung para bang naka-sale si Shopee. Tapos, hanggang 12 midnight lang. O order ba ako o hindi? Dumating ako sa puntong ganun O order ba ako o hindi? Sayang yung sale. Sayang yung pagkakataon. Pero sabihin ko lang, hindi, mas magagamit ko pa to sa ibang pagkakataon. Ang denying yourself ay ibig sabihin ay yung control mo sa sarili mo, hindi na ikaw ang nasusunod.
Diba? Hindi na ikaw yung nagdedesisyon para sa sarili mo lang. Lagi mong kinokonsidera, Lord, gusto mo ba itong gagawin ko o hindi? Diba? Lord, tama ba itong gagawin ko o hindi? Kaya pag puro gusto ng katawan mo at susunod, baka hindi ka pa nagde-deny ng sarili mo. Pag gusto ng katawan mo, gusto. Kasi yung nature ng tao ay makasalanan, layo sa Panginoon. Pero dahil sa Panginoon, tinutulungan niya tayo mabago. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, ito isang pinakamatinding example, bukod sa Panginoong Jesus. Paano ka magtatanggihan ng iyong sarili? Ang sabi diyan ng lingkod ng Diyos, in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tagalog? Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Diba? Kaya kapag you deny yourself, ang laging gusto mo na lang ay kung ano yung gusto ni Lord. Ang laging mo na lang desisyon ay yung desisyon ni Lord. Amen? Kasi, totoo lang, maraming alok sa mundo para hindi mo unahin si Lord. Tama? Maraming alok sa mundo. Pero dahil you are denying yourself, ipinapako mo sa krus. Nung nakilala mo ang Panginoong Jesus, ipinapako mo sa krus ng Panginoong Jesus yung iyong sarili, yung inyong laman na makasalanan, na walang ibang nais kundi gumawa ng kasalanan. Amen? Amen. Kaya, you need to deny yourself. At ang sabi pa dito, sa Galatians 5:24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Diba? Kaya, the moment na nakipag-isa sa Panginoong Jesus, nababago yung mga desisyon mo sa buhay. Nababago yung mga gusto mo, nababago yung mga pinipili mo. Diba? Kung dati, okay lang na hindi umattend, pag nakilala mo si Lord, nababago yung priority mo. Nababago yung desisyon mo. Kung dati, okay lang na gumawa ng mali, ngayon may conviction ka na. At tandaan nyo, to deny ourselves, para matanggihan mo yung sarili mo, hindi natin ito kaya sa sarili lang natin. We need the grace of God and the power of the Holy Spirit. Amen? Amen. Kaya kapag namumuhay tayo sa Espiritu, magagawa nating labanan yung mga nais ng laman at magagawa natin yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen? Diba yung sagad ka na tapos gusto mo nang magalit magwala. Laman yon. At dahil sa banal na Espiritu, matutulungan ka makontrol mo. Amen? So una, we need to deny ourselves. Tanong, sino nasusunod lagi sa buhay? Ikaw ba o si Lord? Lord, kailangan kong gawin to. Lord, kailangan ganun. Lord, kapag nagre-reason pa tayo kay Lord, ibig sabihin, buhay pa yung laman. O doon pa tayo namumuhay. Pero kapag sumusunod tayo sa kalooban niya, wala nang reason. Basta sunod na lang. Amen? Kaya naman, hindi mo titipirin si Lord. Amen? Hindi mo titipirin si Lord. When you are denying yourself, hindi mo titipirin si Lord. Amen? Hindi mo titipirin sa oras, hindi mo titipirin sa lakas, hindi mo titipirin sa pwede mong ibigay sa Panginoon.
Dahil yun yung nais ng Diyos sa'yo. Amen? Kaya, step no, step yes. Ano ang susundin mo? Yung laman o yung kagustuhan ng Panginoon? Pangalawa, tutulinan ko na po ulit. Diba? After you deny yourself, pagkatapos mong tanggihan ng iyong sarili, ikalawa, we need to take up our cross. Pasanin ang iyong krus. Take up your cross. Galit yata si Ate Violin. Okay? Ano yung cross? Ano yung cross na sinasabi natin? Ano yung cross na dapat mong dalhin? Ito, katulad nito. Panginoon Jesus, nagdala ng kanyang krus. Sabi nga, pinag-aaralan kasi namin. Nung panahon ng Panginoong Jesus, sobrang tindi ng persecution. Sobrang tindi ng pag-uusig. Talagang pinapatay sila, pinapahirapan. Sabi nila, Lord, bakit mo hinayaan yun? Nung umalis ang Panginoong Jesus at naiwan ng mga disipulo, bakit mo hinayaan yung persecution na yun? Alam niyo ba, sa matinding persecution na yun, dahil doon, kumalat ang mabuting balita. Amen? Kasi nung una, ayaw nilang umalis eh. Doon lang sila sa Judea, sa Jerusalem. Doon lang. So, hinayaan ni Lord yung mga persecution para makalat sila. Para ma-spread ang mabuting balita. At hanggang ngayon, magpasalamat tayo sa kanila. Sa kabila ng pinagdaanan nila, sa kabila ng effort nila, nakakarinig tayo ng mabuting balita ng Diyos. Amen? Kaya you need to take up your cross. Ibig sabihin, ano yung panawagan mo sa Panginoon? Ano yung mission mo kay Lord? Dala-dala mo yan eh. Amen? That's your cross. Ano yung panawagan mo sa Panginoon? Kahapon, nung binigay sa akin ni Pastor Remy yung teaching, pinagbubulay-bulayan ko. Kaya lang nung nasa regional chapel ako, di ako masyado makapag-focus. Kasi nakikipag-banding ako, maganda yung mensahe ng mga tinuturo. Sabi ko, pag uwi ko na lang. Pag uwi ko ng bahay, nagkaroon kami ng tool-free in action. Nagkaroon, mag-aaral na ako. Maya-maya may kumatok na. Ang title ng programa namin ay Naningil sa Jeep. Nabalitaan ko na kami pala, may isang bata naningil ng 5 piso, may bayad daw yung jeep. Bakit? May isang magulang nagreklamo sa isang bata. Bakit may bayad yung jeep? Bakit daw kailangan magbigay ng Tupperware? Ano ba? Bakit may Tupperware? Kailangan magbigay ng Tupperware. Yung mga plastic na nilalagyan ng pagkain. Tapos nagugulat ako, magkano ba yung sinisingil? 5 piso! 5 piso, tapos yung reaction ng magulang, gawin na lang. 5 piso lang. So ngayon, pinatawag ko yung mga involved. Ngayon, mag-aaral na ako, tapos kailangan to kasi, sabi ko, pag nasanay ka ng ganyan, mas marami ka nang pwedeng gawin na malalaking kasinungalingan na hindi mo inaasahan gagawin mo. So ngayon, inaalam ko, saan nagmula yung paniningil na 5 piso? Itong batang bago, syempre walang alam sa sistema. Siningil po ako kasi dahil sa juice. Sa juice daw. Tapos hindi po, siningil po pala ako dahil doon pagsama sa, may bayad daw po yung jeep. Sino nagsabi sa'yo? Ito namang isang to. Bakit mo sinabi yun? Kasi po sabi ng isa na to. Tapos ito ng isa na to, bakit mo sinabi yun? Hindi po, joke lang po yun. Pero hindi pwedeng joke yun. Kaya mamaya baka kung may maningil, Tita Ina, pag wala ako. Bakit Tita Ina na maniningil? Joke lang. Sabi ko nga, dapat nag-aaral na ako, dapat nagpapahinga pa ako kasi Friday, 4 o'clock ako gumising. Saturday, 4 o'clock din ako gumising. Kasi kailangan umalis ng maaga. So dapat pagdating ko, sabi ko, Lord, mag-aaral na ako, Lord. Tapos kaya lang may issue. May ministry ako. So nung natunto namin, ikaw pala. Kasi yung isang bata may utang sa kanya. At yun yung paraan niya para makapagbayad sa kanya ng 5 piso. Di ba?
At dahil doon, sabi ko sa kanya, kaya ko ito ginagawa, hindi ka pinapagalitan. Kaya ko ito ginagawa para ma-realize mo. Kaya tanong ko sa kanya, tingin mo, saan ka nagkamali? Hindi ko sinabing mali ka, saan ka nagkamali? Hindi niya alam. Pag-isipan mo, hindi ako magsabi niya, ikaw magmula niya. Saan ka nagkamali? Kaya sabi ko sa kanya, tandaan mo, kuya niyo ako. Mahal ko kayo, kaya ako ito ginagawa. Hindi lang para pagalitan kayo. Dahil doon, naging malapit yung relasyon namin. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo, may plano si Lord sa'yo, alam ko. At lagi mo tandaan, lalaki ka. Hindi ka babae. Yun yung clue. Kung sino yung gano'n, yung piso. Lagi mo tandaan, lalaki ka. Tapos yun, yung bata, hindi siya yung galit na galit, hindi siya yung nagreklamo. Opo, kuya. Sabi ko, gumawa ka ng reflection ngayon, reflection paper. Kinuha mo yung oras ko. Gumawa kayo ng reflection paper para makasama ka bukas. Gumawa siya. Ganyan lang kayo. Okay? So, ganun yung cross natin. We need to take up our cross. Diba? Ano yung panawagan mo? Minsan nga, nagreklamo tayo sa mga anak natin, diba? Isa, dalawa. Pero yung sa akin, 20 plus. Yun nga lang, pag Friday, Sunday ko lang sila nakakasama. Yeah? Pag Friday, Sunday ko lang sila nakakasama. Take up your cross. May panawagan ka para sa Panginoon. Amen? Hindi madali. Ako pa naman yung tipo na mahilig mag-isa, mahilig mag-quiet time, mahilig mag-moment ng sarili ko. Pero nung dumating yung mga bata na yon, wala ka lang isa-isa. Pag may kumatok, kailangan mo harapin yun. Kaya nang natuto ako, kasi nung una, pag nagba-Bible study kami, take up please cross ha, papakita ko naman sa inyo kung gaano katindi yung sinabi ni Pablo ulit. Natuto ako sa kanya. Sabi ko, pag nag-Bible study kami, kaya kapag dumain kami, yung bahay, kahit anong linis mo, pagkatapos nila, lilinisin mo ulit. Uhugasan mo. Sabi ko, sige, tinuturuan ko naman sila paano. O dapat hinuhugasan yung mga pinggan na kanya-kanyang hugas na lang. Kasi pag may naka-assign, nagkakagulo. Nung kanya-kanyang hugas, dati 8 lang kasi madali. Pag 8 lang. Ngayon 20 plus na, nagkagulo na nung kanya-kanyang hugas. Kaya babalik ko ulit by schedule kasi hindi na kaya ng kanya-kanya. Tapos, sabi ko, Lord, di ako sa nagreklamo. Pero ito yung, natuto ako dito. Pero Lord, napagod ako. Pagod na ako magturo. Tapos, dilinisin ko pa yung mga kinalat nila. Although, syempre, ang bata, huwag yung hahanapan ng linis natin. Di ba? Yung linis nila, sagad na yun. Pag nakita niyo yung sopa, inayos nila, nakausli pa rin ang ganon. Iaayos ko pa rin yun, tapos may maiiwan pa rin baso. Tapos pinaisip ni Lord, aanhin mo yung bahay na malinis kung wala namang kaluluwa. Yan yung sabi ng Lord. Aanhin ko. Okay na maghugas ako, okay na maglinis ako. Mahalaga, may mga bata na nakakarinig ng mensahe ng Diyos. Amen? Ilan yung sinabi ni Pablo sa kanyang salita? Sabi niya dyan, no? In 2 Timothy 2:10, so I am willing to endure everything if it will bring salvation and eternal glory in Christ Jesus to those God has chosen. Sabi dyan, willing to endure. Willing ako, Lord, na magsakripisyo. Willing ako, Lord, na magtiis. Willing ako, Lord, na magpakahirap. Basta, sabi niya, may maliligtas at may makakatanggap ng kaluwalhatian ng Diyos. Tindi na, willing. Diba? Minsan, sa Jollibee, hindi pa tayo mag-willing to wait. Diba? 10 minutes po. Hindi na ako makapaghintay, hindi na ako willing to wait. Pero itong si Pablo, willing to endure. Diba? Sabi nga niya sa Tagalog,
tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus. Amen? Kaya sa ating mga cross, sa iyong mga cross, lagi mo sabihin, lagi mo pala sa sarili mo, willing to endure. Willing to endure. Sabihin mo nga, willing to endure, Lord. Kasi, sa kaharian ng Diyos, kapag ikaw ay naglilingkod, sigurado, meron kang maisasakripisyo. Oras, lakas, diba? Pera, o yung time mo para sa pamilya mo, meron. Pero willing to endure. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, magagawa nyo lang yung number 2 kapag natutunan mong mag-number 1. Amen? Kaya pangatlo, after that, you take up your cross, willing to endure, you need to follow Jesus' example. Sundin ang halimbawa ng Panginoong Jesus. Amen? Dapat sundin natin yung kanyang halimbawa. Halimbawa, utusan ka, nangingisda si Tatay Dante. Dante, lapit ka sa akin. Andun siya, sa alon. Makakalapit kaya tayo sa Panginoon. Doon malalaman yung ating pananampalataya sa Panginoon. Ano sabi ng salita ng Diyos? In John 13:13-15, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash once another feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Ang kwento po na to ay yung panahon na nararamdaman na ni Lord, ng Panginoong Jesus, marapit na siyang umuwi sa Ama. Kaya ang ginawa niya, inugasan niya yung mga paa ng mga disipulo. Bakit? Kasi nung panahon po nila, ang gamit lang sandalyas. Tapos mabumaan doon. Dahil madalas desyerto, mabuhayin, mabato, hindi katulad sa atin ngayon. Ang customary sa kanila, bago kumain, hinuhugasan yung paa. Sino naghuhugas? Kanya-kanyang hugas ba? Hindi. Pag bisita ka, ang maghuhugas sa'yo, yung alipin ng may bahay na yun. Bilhin mo yung pinakamaduming parte ng katawan nila, ang hinuhugasan ng Panginoong Jesus. At yung gumagawa nun, alipin. Pero sinong gumawa sa mga disipulo? Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ni Pedro, Lord, teka lang, ikaw gagawa niyan, hugasan ng paa namin? Wag Lord, wag. Sabi ng Panginoong Jesus, hanggat hindi ko ito ginagawa para sa inyo, hindi kayo magiging kabilang sa akin. Anong pinapakita dito ng Panginoon nung hinugasan niya yung mga paa ng disipulo? Pinakita niya kung paano niya tayo huhugasan ng kanyang banal na dugo sa ating mga kasalanan. Diba? Yung pinakamaruming parte ng katawan nila, yung pinakamaruming buhay natin, pinapatawad tayo ng Panginoong Jesus. Amen? Pinapatawad at nililinis niya tayo. At pinapakita rin niya, pangalawa, kung gaano siya naglingkod ng buong kapakumbabaan at pag-ibig, ganun din dapat tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya ang sabi niya dito, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Amen? Kaya sa panawagan ng Diyos, lagi tayo dapat mapuno ng pag-ibig. Lagi ang punoy na sarili mo ng pag-ibig at gayahin kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Pangapat, pagkatapos mong sumunod sa halimbawa ng Panginoon, ngayon naman, we will give our lives to Jesus. Ibibigay mo yung Panginoon, yung buhay mo kay Jesus. Diba? Sino dito, kahit may duaan ng problema, susunod ka pa rin sa Panginoon. Amen?
Sino dito, kahit may umusig sa'yo ang kamag-anak, susunod ka pa rin sa Panginoon? Amen? Yun yung pagbibigay ng buhay sa Panginoon Jesus, na kahit anong sitwasyon ng buhay mo, ibibigay mo pa rin. At lagi natin itong alalahanin. Mainam na inuusig ako, mainam na dumadaan ako sa problema, ang mahalaga, kasama ko yung Panginoon Jesus sa buhay ko. Amen? Amen. Kasi sabi ko nga dito, isang araw, yung panalangin mo, magaganap sa kapanahon ng Diyos. Hindi imposible. Diba? Hindi imposible. Isang araw, yung pinapanalangin mo sa Panginoon, hindi imposible. Kaya magtiyaga lang tayo, magpatuloy. Kahit na anumang daanan natin. Amen? Give your life to Jesus. Sabi nga sa salita ng Diyos, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sabi sa Tagalog, ang aking pinakananayos at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Hanggang saan yung kaya mo ibigay sa Panginoon? Magreklamo ka na ba pag nahihirapan? O kahit nahihirapan, tuloy lang sa Panginoon. Amen? Amen. To live is Christ, ang mabuhay ay para sa Panginoon, at ang mamatay ay pakinabang. Kaya kapag naunawaan nyo, nakuha nyo yung tunay na pag-ibig ng Diyos, wala kang hindi kayang ibigay sa Panginoon. Bakit yung mga lingkod ng Diyos, gano'n na lamang magpursige? Dahil doon, sa dulo ng karera, ay may katagumpayan. Amen? May katagumpayan sa Panginoon. Kaya panghuli, ito na ako magtatapos. Paano tayo magiging isang disipulo ng Panginoon? Be a worthy servant. Maging isang karapat-dapat na lingkod. Amen? Maging isang karapat-dapat. Sabi nga kahapon, finishing strong. Tatakbo ka na lang din para sa Panginoon. Tumakbo ka na ng maayos. Amen? Mangungopya ka na lang. Mangungopya ka na ng maayos. Hindi yun yung biruan namin sa mga estudyante. Mangungopya ka sa Panginoon Jesus, hindi sa kaklase. Diba? Tatakbo ka na lang din kay Lord. Tumakbo ka na ng maayos. Amen? Maglilingkod ka na lang din kay Lord, maglingkod ka na. Diba? Makikinig ka na lang din kay Lord, makinig ka na ng maayos. Susunod ka na lang din kay Lord, sumunod ka na ng maayos. Dahil sa Panginoon, siguradong hindi ka lugi. Amen? Be a worthy servant. Kaya minsan, chinecheck ni Lord. Sabi nga, kung ano ang binibigay mo sa Panginoon, iyon yung reflection nung kung gaano mo siya tinitingnan. Ulitin ko kung ano ang binibigay mo sa Panginoon, iyon yung reflection kung paano mo siya tinitingnan. Kapag nagbigay ka ng konting oras sa Panginoon, ganun mo lang din siya tinitingnan. Maliit lang siya na Diyos sa buhay mo. Pero pag nagbigay ka ng malaking oras sa Kanya at kinilala mo siya na Lord, alam ko, nandito lang ako dahil sa'yo. Lahat ay posible sa'yo. At kaya mo ibigay lahat, diba? Kung tinitipid mo si Lord, ganun mo lang din siya tinitingnan bilang Panginoon. Kaya nga, be a worthy servant. Sabi na salita ng Diyos, do your best to present yourself. Gawin mo yung pinakamainam mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, do your best. Diba? Pag nagluto ka ng spaghetti, sarapan mo na. Katulad ng luto ni Ate Violi. Nandyan, lagi lang, pwede kayong bumili pag-araw ng Monday to
Sa Saturday, may discount na ako, nag-announce ako na. Kasi ang ginagawa ko po, pag may mga pinapaprint sa school, kinukuha ko, tapos dadalhin ko kay CJ. CJ, print mo to. Dadaanan ko dyan ng 6 a.m. Okay lang ba sa'yo? Daanan ko ng 6 a.m. Sige lang. Ngayon, nung Friday, dumaan ako, tapos nakita ko yung paninda ni Ate Violet. Dumaan na rin ako dun. Bumili na ako ng breakfast. Inalok na rin. Diba? Kaya, kay Lord, bigay mo yung best mo. Diba? Pag-attend mo paglinggo, hindi ka lugi. Kahit kailan. Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos, ito yung binanggit kanina ni Pastor Alay, in John 12:26, if anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will be my servant also. If anyone serves me, the Father will honor him. Sa Tagalog, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay naroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. Kaya after this life, tandaan natin, sabi ko nga, di ba, hindi tayo yung only live once. Dahil after this life, may buhay pa tayo haharapin. Whether sa langit o sa impyerno. Kaya, kapag naging tapat ka ngayon, at ang maganda dyan, damay-damay. Damay pamilya, no? Diba? Siyempre, wala namang magulang ng nais sa anak mapariwaran, diba? Wala kang ibang nais. Yan lang yung cry ng mga magulang. Maging maayos yung pamilya mo. Kaya ang pinakamainam mong gawin, lagi mo silang ipanalangin. Tapos magsipag ka kay Lord. Amen? Amen. Dahil paparangalan ng Diyos ang ginagawa mo sa Kanya. Recap, may natutunan po ba tayo ngayong umaga? Sensya na po, pinipigil ko yung sarili ko, kaya lang umahaba. Minsan lang naman ako, once a month lang naman ako, kaya sinusulit ko na. How to become a disciple of Jesus? Kaya matandaan natin hindi aksidente na nandito ka ngayon. Pinatawag ka ng Panginoon para maging disipulo niya. How to become a disciple of Jesus? Paano maging isang disipulo ng Panginoong Jesus? Siyempre, una, tanggihan ng sarili. Ibig sabihin, kung tinanggihan mo yung sarili mo, mas magbababad ka ngayon sa presensya ng Diyos. Mas palalakasin mo ngayon. Kaya yung mga tao na babad sa presensya ng Diyos, hindi basta-basta nagagalit yan. Hindi basta-basta sumusuko yan. Bakit? Ang presensya ng Diyos ang kanilang kalakasan. Kaya check mo yung heart mo. Anong laman ng puso mo? Amen? Ikalawa, take up your cross. Diba? Lahat tayo may mission kay Lord. Amen? Ano ba yung yung 4 na Marias na ito? Ano kaya yung cross nila sa Panginoon, di ba? Hindi lang doon natatapos yun. Meron at meron. Meron pa rin silang magagawa pa sa... Diba? Tatang Junior, congratulations. Bakit? Nag-decision siya na ititigil na niya yung paninigaling niya. 2 weeks na. Narinig mo ba ako? Baka hindi ako narinig. Binibenta na kita, wala kang pang alam. Diba? Na kanina habang ini-interview ka sa Taina, sunasideline din ako dito Tatanjun niya naman yung kabila. 2 weeks na decision lang. Itigil na niya yung paninigarilyo. Tinigil na niya yung pag-inom ng alak. Diba? Congratulations. Dahil tandaan, walang lugi kay Lord. Amen? Diba? Si Ate Lisa nagsasara ng Sunday, walang lugi kay Lord. Amen? Pangatlo, follow Jesus' example. Dapat yung ways mo, yung kaparaanan mo, kung paano din siyempre yung Panginoong Jesus. Diba? Kaya ikaw ay babaeng pinagpala, ikaw ay lalaking pinagpala, at punong-puno ka ng pagmamahal. Si Katoli, diba? Naramdaman ni Katoli yung punong-puno ng pagmamahal sa ating Lord. Ganun ka dapat sa Panginoon. Amen? Pangapat, nado pala, sorry. Iba yung nasa isip ko, iba yung lumalabasan. Gumawa pa ako ng issue. Sa baka kanan, nakarinig, mali po ako Hindi po totoo yan.
Magharap-harap lang po tayo sa barangay kung gusto niyo akong reklamo. Mali po ako doon. Buti alam, hindi nagagamit yung ano. Iyan yung puno ng pag-ibig, di ba? Oo, naunawaan naman. Namali lang po. Oo, tumawa pa rin yan. Give your life to Jesus. Kaya ang pinakamagandang ibibigay mo sa Panginoon, yung buhay mo. At ang pinakamagandang oras, ngayon. Lagi ngayon. Amen? At panghuli, maging isang karapat dapat na maglilingkod sa Panginoon. Diba? Katulad nila ng pagluluto ng spaghetti. Lagi ko na nababanggit kasi yun lang in-order ko sa yung munggo. Ay, munggo pa pala. Masarap din siya. Yung munggo na, di lang siya munggo siya, may ibang laman. May ibang flavor. Kung paano kayo nagluluto, dapat ganun din yung effort mo kay Lord. Amen? Dito na ako magtatapos po. Kaya po kung gusto nyo ma-advertise ng mga luto nyo, magpatikim lang kayo sa akin. Sabi nga nito, dito na po ako magtatapos. Ito yung iiwanan ko sa inyo. The one who gave is all. Ang siyang nagbigay ng lahat sa kanya. Diba lahat sa kanya, binigay niya. Deserves your all. Ay nararapat ng lahat sa iyo. Kaya minsan, pag tinitipid natin si Lord, nakakahiya pala. Kasi siya, hindi nang binigay niya, tapos tayo, oras hindi natin maibigay. Panalangin, hindi natin maibigay. Pagbabasa ng Biblia, hindi natin maibigay. The one who gave his all deserves your all. Amen? At magtatapos po ako sa isang kwento bago ko ibigay kay Pastor Remy. Isa to sa naging encouragement ko sa buhay. Na narinig ko lang din sa Bible School. Alam niyo po, ang bansang China, ito ay pang number 16 sa pinakadelikadong lugar sa mga Kristiyano. At doon natin papadala si Kuya Gandhi. Yung Indonesia, hindi ko na alam kung pangilan. Pero doon naman tayo sa China. Bakit? May isang kwento doon. Alam niyo ba sa China, wala silang ganito, patago yung gawain nila. Patago yung pagbabasa ng Biblia. Patago yung pagsisimba. At minsan, may isang gawain na raid ng mga pulis ng Chinese. Legal silang pumatay doon ng Kristiyano. Ang ginawa nila, nag-deliver. Ang ginawa nila, may pa-deliver. At dahil doon pinuntahan ni Beno ang deliver. Okay? Meron na isang kongregasyon, ay isang iglesia, natagpuan ng mga Chinese. Kaya ang ginawa sa kanila, sabi sa kanila, naglatag ng mukha ng Panginoong Jesus. Sabi doon, kung ayaw niyang mamatay, tapakan niyo yung mukha dito at duraan mo. Ganun katindi ang deal. Anong gagawin mo kaya Gandhi? Pero yun, alam niyo ba? Lahat ng dumaan, tinapakan yung mukha ng Panginoong Jesus, tinuraan. Mabuhay lang. Matatapos na, makakaligtas sila. Ganun katindi, iwawaksin mo yung pananampalataya mo. May isang bata na tira't babae. Sabi nga, anong gagawin mo? Tatapakan mo, duduraan mo. Alam yung ginawa ng babae? Naalala niya yung pagmamahal ng Panginoon at pinili niyang mamatay. Tumayo siya, danindigan siya na mahal yung Panginoon. At dahil doon, maraming bumalik at binigay yung buhay nila. Nahanda na rin silang mamatay para sa Panginoon. Diba? Siya na nagbigay ng lahat sa atin ay karapat dapat na tumanggap ng lahat sa atin. Sana maging ganun din tayo na babae, no? Kahit to the point na buhay mo lang bibigay mo, kaya mo pa rin ibigay dahil mahal mo si Lord. Amen? Hindi yung puro, ano bang mapapala ako dyan? Ano bang magkakaroon ako dyan? Meron sigurado. Pero dapat may binibigay ka rin sa Panginoon. Kaya tayo, sa 2024, ay patuloy na lalago at patuloy na tatatag at mag-finish strong dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Amen. Palakpakan nga ba natin ang Diyos ng Diyos?
Amen and amen. Sige po. Alam ko marami kayong tinanggap ngayon. Mabigat. Pero lahat ng yan madali. Paano magiging madali? Araw-araw, piliin nyo ang Panginoong Jesus. Dahil pag pinili nyo ang Panginoong Jesus, lahat ng sinabi doon sa number 1 to 5, magagawa natin. Kaya si Kristo si Pablo nagsabi na sa Philippians 4:13 ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ay magagawa ko dahil sa Panginoong Jesus na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Sige, dadako po tayo sa tithes and offering. Katulad ng pinag-aaralan natin, ay pagpipili. Araw-araw piliin natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, at hindi tayo kailanman magkakamali. Amen? Sige, tinatawag po. Sino po ba? Pastora Kelly. Sa malapit.